Anan ng bundok ng Maria Makiling, sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Laguna, naninirahan ng isang mahirap ngunit masipag na magsasaka na si Mang Kanoy. Kilala siya sa buong baryo hindi lamang sa kanyang pagtitiis at tiyaga sa pagsasaka, kundi sa kanyang busilak na puso at matapat na pamumuhay. Kahit salat sa yaman, siya'y laging handang tumulong sa kapwa, mula sa pagpapahiram ng kalabaw sa mga kapwa magsasaka hanggang sa pagtulong sa mga may sakit gamit ang kaunting alam niya sa halamang gamot. Kasama niya sa buhay ang kanyang butihing asawang si Aling Iska at 3 nilang anak, sina Dario, Lito at ang bunsong si Rosa. Maliit lang ang lupang sinasaka ni Mang Kanoy, 1 hektaryang palayan at kaunting taniman ng mais at gulay. Wala rin silang sariling kalabaw. Madalas ay nanghihiram siya ng kalabaw kay Mang Dumeng, ang mayamang magsasaka sa kabilang baryo na kilala sa pagiging sakim at matapobre. "Kanoy, gusto mo na namang humiram ng kalabaw?" wika ni Mang Dumeng isang araw. Baka naman ikaw pa ang makinabang ng husto, tapos ako ang nawalan." "Sige na nga, pero 1 sakong palay ang kapalit, kahit 1 araw lang gamitin." Napilitan si Mang Kanoy na pumayag, kahit masakit sa loob niya ang usapang palugi. Ngunit wala siyang magawa. Kaysa naman maburo ang kanyang lupa at mawalan sila ng pagkain sa darating na tag-ani. Isang araw ng Miyerkules, habang nag-aararo si Mang Kanoy ng kanyang palayan sa ilalim ng mainit na araw gamit ang inupahang kalabaw, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Masyadong matindi ang init at halos wala na siyang lakas. Napaupo siya sa gilid ng bukid at napatingin sa itaas ng bundok ng Makiling, kung saan mistulang may makapal na ulap na nakabalot sa tuktok. "Kung totoo kang diwata, Maria Makiling," wika ni Mang Kanoy habang nakatingala, "ako'y isang hamak na magsasaka lamang. Wala akong hangad kundi ang mapakain ang aking pamilya. Kung maaari mong dinggin ang aking munting panalangin, naway pagkalooban mo ako ng isang biyaya. Kahit 1 kalabaw lang, 1 kalabaw na akin, hindi inuutang." Napaluha siya habang sinasambit ang kanyang hiling. 1 kalabaw, tanging hangad niya. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi isang hayop na makakatulong sa kanyang pagsasaka. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng kanyang buong pamilya, nagising si Mang Kanoy sa tila alingaw-ngaw ng kuliglig sa labas. Bumangon siya at lumabas ng bahay, dala ang maliit na lamparang may sindi. Laking gulat niya nang makita sa may gilid ng palayan ang 1 kalabaw. Hindi basta kalabaw, kundi 1 kalabaw na kulay ginto. Nagniningning ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila ba may sariling sinag. Malalaki ang mata nito at sa kabila ng nakakatakot na anyo, may mapayapang titig na tila nangungusap. Isang panaginip ba ito? Bulong ni Mang Kanoy sa sarili. Lapit siya ng dahan-dahan, ngunit hindi umatras ang mahiwagang nilalang. Sa halip, yumuko ito sa harap niya, na para bang nagpapakilala. Kinabukasan, nadatnan ng kanyang asawang si Aling Iska na may nakatali ng kalabaw sa likod ng bahay. "Kanoy, kanino yang kalabaw? Bumili ka ba? May utang na naman tayo?" tanong ni Iska na halatang nag-aalala. "Iska, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero kagabi, nagdasal ako. Tapos sa kalagitnaan ng gabi, may lumitaw na gintong kalabaw sa may palayan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero hindi ito pangkaraniwan. Parang regalo." Nag-alala si Iska. Baka naman niloko ka lang ng diwata o ng espiritu. Dapat nating malaman kung para kanino yan. Baka may kapalit yan. Ngunit nang sinubukan nilang tanggalin ang tali ng kalabaw upang ibalik sa kung saan ito nanggaling, ayaw itong gumalaw. Nanatili ito sa bakuran ng pamilya ni Mang Kanoy. Tila ba ito'y naghihintay ng utos lamang sa kanya. Simula noon, ginamit ni Mang Kanoy ang gintong kalabaw sa pag-aararo ng kanyang bukid. Napansin niya na kahit buong araw itong magtrabaho,
hindi ito napapagod. Kapag nalulubog sa putik, parang lumulutang lang ito. Ang ani niya noong sumunod na buwan ay doble sa dati. Mas malusog ang palay, mas mataba ang mais, at ang mga gulay ay tila ginto rin sa lakit sigla. Nagsimulang mapansin ng mga taga-baryo ang kakaibang sigla ng kanyang sakahan. "Kanoy, anong pataba ang gamit mo? Anong sikreto mo?" tanong ng isang kapitbahay. Ngunit hindi niya masagot. Sa halip, itinuro niya lang ang kalabaw na kumakain ng damo sa likod bahay. "Yan ang tumulong sa akin. Hindi ko rin maintindihan. Pero sa palagay ko, may kinalaman siya sa lahat ng ito." Magsisimula pa lamang ang mas malaking hiwaga sa buhay ni Mang Kanoy, sapagkat ang kalabaw na kulay ginto ay hindi isang karaniwang hayop, kundi isang nilikhang bantay ng bundok. May misyon mula sa diwatang si Maria Makiling. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Kanoy sa kababalaghang nangyari sa kanilang buhay. Tuwing umaga, ginugugol niya ang bawat sandali sa pagsasaka gamit ang gintong kalabaw. Mabilis ang trabaho, malawak ang natatamnan, at parang laging bago ang kalabaw kahit ilang oras itong gumulong sa putikan. Samantalang dati, abutin siya ng buong araw sa 1 hektarya, ngayon ay kalahating araw lang ay tapos na. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang kanyang tulog, isang kakaibang panaginip ang bumalot sa kanyang diwa. Sa kanyang panaginip, naroon siya sa tuktok ng bundok Makiling. Mapuno, malamig, at tila may alingas-ngas ng sagradong awitin sa hangin. Sa gitna ng kakahuyan, may lumitaw na isang nilalang, isang babae na may mahabang itim na buhok, nakasuot ng puting saya, at may koronang gawa sa mga dahon at bulaklak ng kagubatan. Ang kanyang balat ay makinis at mapusyaw, at sa kanyang mga mata ay naroon ang kapangyarihan ng kalikasan mismo. "Kanoy," tawag ng tinig ng babae. Mahinahon ngunit may lakas na tila nagmumula sa lupa. Lumuhod si Mang Kanoy sa harap niya, bagaman di niya alam kung bakit. "Ikaw ba si Maria Makiling?" tanong niya. Ngumiti ang diwata. "Ako nga. Narinig ko ang panalangin mong mula sa puso. Kaya't ipinagkaloob ko sa iyo ang aking bantay, ang gintong kalabaw. Siya ay hindi lamang kalabaw, kundi espiritu ng kagubatan, isang gabay at tagapaghatid ng kasaganahan, ngunit may kapalit." "Kapalit, mahal na diwata?" tanong ni Kanoy, na biglang kinabahan. "Walang yaman ang makakabili sa kanya," tugon ni Maria Makiling. "Ngunit may isang kondisyon lamang. Gamitin mo siya sa kabutihan. Huwag mo siyang ipagmayabang, huwag mo siyang ibenta, at huwag mong hayaang mapasakamay ng mga sakim. Kung ang puso mo'y malilihis sa tamang landas, siya'y kusang mawawala at kapahamakan ang kapalit." Tumango si Kanoy, taimtim ang kanyang loob. "Ipinapangako ko po, diwata ng bundok, na hindi ko lalapastanganin ang biyayang ito." "Isa pa, Kanoy," dagdag ng diwata. "Hindi lahat ay matutuwa sa kasaganahang darating sa iyo. Magsisimulang gumalaw ang mga taong may inggit at kasakiman sa puso. Mag-ingat ka. Kapag ang gintong kalabaw ay nakita ng mga may kapangyarihang nais itong angkinin, mag-uumpisa ang kaguluhan." Pagkasambit ng diwata ng mga salitang iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan at tinangay si Mang Kanoy, at siya'y nagising. Pagkagising, basang-basa siya ng pawis at tila ba nanggaling sa mahabang lakad sa bundok. Ngunit sa tabi ng kanyang banig, may isang piraso ng dahon ng makiling, isang bihirang halamang di tumutubo sa mababang lugar. Dito napagtanto ni Mang Kanoy, ang panaginip ay hindi basta panaginip. Ito ay tawag ng engkanto, at ang kanyang buhay ay lubos ng nagbago. Kinabukasan, habang siya'y nasa bukid, may napansin siyang 2 lalaking nakatanaw sa kanya mula sa di kalayuan. Mga estrangherong hindi niya kilala.
Nakasuot ang mga ito ng mamahaling sombrero, sapatos at tila hindi mga taga-baryo. "Kanoy, yan ba ang sinasabi nilang gintong kalabaw?" Tanong ng isa habang papalapit. Tumango si Kanoy, bahagyang nag-aalinlangan. "Magkano? Bibigyan ka namin ng 500,000 piso. Sabat ng isa pa, habang iniaabot ang sobre ng salapi. Hindi nagdalawang isip si Mang Kanoy. "Hindi po ito ipinagbibili. Isa po itong regalo ng langit. Pasensya na, mga Ginoo." "Sayang, sana hindi mo pagsisihan yan," sagot ng isa habang nanlilisik ang mata. Pagkaalis ng mga dayong iyon, biglang naging alisto ang gintong kalabaw. Nag-iba ang anyo nito, tumindig, tila handang ipagtanggol ang kanyang amo. Sa mga sumunod na araw, mas lalong dumami ang ani ni Mang Kanoy. Nagpatayo siya ng bagong kamalig at nakabili ng solar panel para sa kanilang ilaw. Pinag-aral niya si Rosa sa bayan at tinulungan ang mga kapitbahay na walang puhunan sa pagsasaka. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya kailanman nagyabang. Tahimik lang siya sa kanyang mga biyaya at laging nagpapasalamat sa diwatang si Maria Makiling sa bawat umaga. Ngunit ang mga mata ng inggit ay unti-unting lumalapit at ang mga aninong lihim ay nagsisimula ng gumapang sa kagubatan. Sa bayan ng San Lorenzo, isang oras ang layo mula sa baryo ni Mang Kanoy, nakatira ang kilalang-kilalang hasyendero na si Don Lucio Alegria. Isa siyang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng malalawak na taniman ng tubo, saging at mais. Ngunit sa likod ng kanyang magarang kasuotan at mapagkumbabang anyo tuwing may bisita, siya ay kilala ng iilan bilang mapagsamantala, gahaman at sakim sa kapangyarihan. Isang hapon habang nasa loob ng kanyang malaking bahay na yari sa bato, sinabihan siya ng kanyang katiwala. "Don Lucio, may balita ho mula sa bundok ng Makiling. May isang magsasaka raw na nakatanggap ng gintong kalabaw. Sinasabing hindi napapagod at lahat ng inaararo ay doble ang ani." Napalingon si Don Lucio sa kanyang katiwala. "Gintong kalabaw? Isa na namang alamat? Baka naman gawa-gawa lang ng mga hikahos para mapansin." Ngunit napangiti siya. "Kung totoo man, gusto kong makita iyan. Baka mapakinabangan." Nagpadala agad si Don Lucio ng 2 tauhan. Sina Ramon at Alberto, mga pawang dating sundalo na ngayoy mga lihim niyang tagasunod at nangangasiwa sa kanyang madidilim na gawain. Sila ang 2 estrangherong bumisita kina Mang Kanoy noong nakaraang araw. Pagbalik nila sa mansyon, dala nila ang balita. "Totoo nga po, Don Lucio. Nandoon ang kalabaw, kulay ginto. Hindi basta angkan ng kalabaw, para bang engkanto," wika ni Alberto. "Subukan naming bilhin pero hindi pumayag ang matanda," dagdag ni Ramon. "Mukhang takot sa pamahiin." Napangisi si Don Lucio. "Kung hindi ko makukuha sa pera, makukuha ko sa takot o sa sumpa." Kinabukasan, habang malamlam pa ang araw at ang hamog ay nakabalot pa sa mga palayan, dumating sa bahay ni Don Lucio ang isang matandang lalaki na may sombrerong yari sa balat ng sawa, may mga buto sa leeg at bitbit ang isang itim na manok. Siya si Kaurong, isang kilalang mambabarang at mangkukulam sa mga liblib na bahagi ng kabundukan. Taglay niya ang kapangyarihang tumawag ng sakit, malas at kamatayan gamit lamang ang mga orasyon, insekto at alikabok ng patay. "Ano ang kailangan mo sa akin, Don Lucio?" tanong ni Kaurong habang pinapahid ng langis ang kanyang mga kamay. "Isang gintong kalabaw sa Makiling. Nasa pangangalaga ng isang mangmang na magsasaka. Ayaw ibenta. Ayaw ipagamit. Ibig kong mapasakamay iyon." Tumawa si Kaurong, basag at malamig ang tinig. "Hindi basta hayop iyan, Don Lucio. Iyan ay may basbas ng diwata ng bundok. Kung pipilitin nating angkinin, baka tayo pa ang lipulin."
Babayaran kita ng higit pa sa dati mong singil. 50,000 piso kada buwan at lupa sa paanan ng bundok. Gusto mo ng sariling taniman ng halamang ugat, di ba? Napaisip si Kaurong. Matagal na niyang inaasam ang sariling lupang maaaring gawing lupang itim. Isang lugar kung saan pwedeng magparami ng insekto, espiritu ng sakit, at mga sumpang halamang ginagamit sa kulam. Isa lamang ang paraan, sabi ni Kaurong. Hindi natin pwedeng kunin ang kalabaw sa lakas, kundi sa kawalan ng pananalig ng tagapag-alaga. Kapag siya'y nawalan ng tiwala, pag-aalinlangan o binigyan natin ng takot, maglalaho ang basbas sa kanya. At kapag wala na ang basbas, saka lang natin mapapanaig ang ating kapangyarihan. Habang si Don Lucio at Kaurong ay naghahanda ng kanilang balak, sa baryo naman ay hindi pa rin alam ni Mang Kanoy ang panganib na papalapit. Patuloy pa rin ang kanyang pagsasaka, pagtulong sa mga kapitbahay at pananalig sa kabutihang loob ng kalikasan. Ngunit isang gabi, habang siya ay nasa kamalig at binibilang ang naaning palay, may narinig siyang pag-iyak ng batang tila nang gagaling sa kanilang bakuran. Lumabas siya at nilibot ang paligid. Sa likod ng bahay, nakita niya ang isang puting manok na may dugo ang pakpak at tila naguhukay sa lupa. Sa tabi ng manok, may maliit na itim na palanggana na may basang papel, may sulat. Hindi mo kilala ang pinagkalooban sa iyo. Magsisisi ka. Bawiin mo ang hindi sa iyo. Kinabukasan, nagsimulang makaranas ng hindi maipaliwanag na sakit ang kanyang anak na si Rosa. Lagnat na hindi maibsan ng gamot, pawis na malagkit at panaginip ng mga uod at apoy. Nagpatawag si Mang Kanoy ng albularyo mula sa kabilang baryo at sinabi nitong, "May masamang espiritu sa paligid ninyo, Kanoy. May tumatarget sa inyong pamilya. Hindi ito basta sakit. Ito ay sumpa." Ngunit sa gitna ng pangambang ito, isang gabi muling nagpakita ang gintong kalabaw sa likod ng bahay. Tumitig ito kay Mang Kanoy na parang may gustong sabihin. Sa mata nito, may bakas ng babala. Sumunod na gabi, sa kanyang panaginip muling nagpakita si Maria Makiling. "Kanoy, nagsisimula na ang kaguluhan. Hindi kita maipagtatanggol kung ang iyong puso ay matakot o magduda. Panatilihin mong buo ang iyong pananalig. Ang kalabaw ay lalaban, ngunit ikaw ang susi sa kanyang kapangyarihan." Mula nang simulan ni Kaurong ang kanyang mga ritual ng kulam, tila may pagbabago na sa hangin sa baryo ni Mang Kanoy. Madalas na malamig kahit tirik ang araw at tuwing dapit hapon, may mga ibong itim na hindi karaniwang lumilipad sa paligid ng kanilang bahay. Nararamdaman ito ni Aling Iska. Habang pinapainom niya si Rosa ng sabaw ng salabat, napapatingin siya sa bintana, tila ba may nagmamasid sa kanila. "Kanoy," wika niya isang gabi habang nakaupo sa papag. "Pakiramdam ko may masama talagang nangyayari. Parang hindi natural ang lagnat ni Rosa. Parang may ibang may gawa." Hindi sumagot si Mang Kanoy. Alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang asawa, ngunit ayaw niyang mangamba pa ito. Sa kanyang puso, nananalig siya na hindi sila pababayaan ng kalikasan at ng diwata. Ngunit sa gabing iyon, hindi lang pananalig ang kailangan nila, kundi lakas ng loob. 13 ng buwan, gabi ng kasukdulan ng dilim. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at ang paligid ay tila nilamon ng usok na malamig. Biglang tumahimik ang mga palayan. Walang ingay ng palaka, walang huni ng kuliglig. Sa himpapawid, nagsimulang magsulputan ng mga itim na alitap-tap, mga insekto na hindi pa nila nakita noon. Sadyang kakaiba, hindi kumikislap ng liwanag, kundi parang may dalang uling sa pakpak. Sa gitna ng katahimikan, may narinig silang malalakas na kaluskos sa bubong. Parang may gumagapang,
Pagkatapos ay kasunod ang matinis na tawa ng babae. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang tunog na mula sa ilalim ng lupa. "Iska! Rosa!" sigaw ni Mang Kanoy. "Pumasok kayo sa loob, huwag kayong lalabas." Hawak ang kanyang gulok, lumabas siya ng bahay. Nakaabang ang gintong kalabaw sa gilid ng kanilang bakuran, parang may amoy na panganib. Ang mga alitaptap ay unti-unting bumaba, dumarapo sa mga tanim, at ang mga dahon ay nangingitim na lalanta. Maya-maya, sa anino ng kawayanan, isang figura ang lumitaw, si Kaurong. Nakasuot ng itim na balabal, bitbit ang itim na manok, at nasa likuran niya ang dalawang lalaking tauhan ni Don Lucio. Nakangisi siya habang inaawit ang isang sinaunang orasyon na may halong Espanyol, Latin at salitang di alam ni Kanoy. "Magandang gabi, Kanoy," ani Kaurong. "Dumating kami para kuhanin ng hindi sayo." "Nagsisinungaling ka. Hindi akin ito, ngunit ibinigay sa akin ng diwata ng bundok. At wala akong intensyong ibenta o ipahamak ang biyayang ito," maring sagot ni Kanoy. "Wala kang ideya kung anong nilalang ang hawak mo," bulong ni Kaurong. "Kapag hindi mo yan ibinigay sa amin ngayong gabi, isusumpa ko ang iyong buong lupain. Mawawala ang lahat ng ani mo. Mamamatay ang mga hayop. At ang anak mong si Rosa ay hindi na magigising." Nanginginig sa galit si Mang Kanoy, ngunit hindi siya umurong. "Kung ganon, dito na matatapos ang inyong kabuktutan." Bigla, ang gintong kalabaw ay tumindig at nagliwanag. Mula sa kanyang mga mata ay lumabas ang gintong sinag na tumama sa mga itim na alitap-tap. At ang mga ito'y nagsisigaw, nagsiliparan, at nagsunog sa ere. Sumugod si Kaurong at tinapon ang alikabok ng bangkay ng itim na ahas. Tumama ito sa balikat ng kalabaw, ngunit tila walang epekto. Sa halip, nagliyab ang lupa sa pagitan nila at ang hangin ay lumakas, humampas sa katawan ng mambabarang. "Hindi mo kami matatalo, Engkanto," sigaw ni Kaurong. Ngunit sa gitna ng tensyon, si Mang Kanoy ay nagdasal. Hindi ng orasyon kundi ng panalangin ng pasasalamat. "Diwata ng kalikasan, Maria Makiling, kung anuman ang kaloob nyo, tanggap ko. Hindi ko ito hinahangad para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng aking pamilya at ng mga kapwa kong magsasaka." Biglang lumitaw mula sa ulap ang liwanag ng buwan at ang aninong tila babae na nakalutang sa hangin, si Maria Makiling mismo. "Tama na, Kaurong," mariing tinig ng diwata. "Hindi mo kayang gapiin ang biyayang mula sa kabutihang puso. Lumayas ka sa kagubatang ito at huwag ka nang babalik." Napatras si Kaurong, umusok ang kanyang katawan at ang kanyang itim na manok ay sumabog sa alikabok. Mabilis siyang nawala sa dilim kasama ang dalawang tauhan ni Don Lucio. Pagkatapos ng laban, bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang gintong kalabaw ay humiga sa tabi ng bahay ni Mang Kanoy, tila isang aso na nagbabantay. Kinabukasan, gumaling si Rosa. Tuluyang nawala ang lagnat at bangungot. Muling nanumbalik ang sigla ng palayan at ang mga pananim ay muling nagkaroon ng siglang para walang nangyaring masama. Ngunit alam ni Mang Kanoy na ito'y panandalian lamang sapagkat ang laban ay hindi pa tapos. Si Don Lucio ay hindi titigil hanggat hindi niya nakakamit ang kapangyarihang nasa bundok. Sa kabila ng kabiguan ng kanyang mga tauhan at ng pag-atras ni Kaurong, si Don Lucio Alegria ay hindi natinag. Bagkus, lalo siyang nanggalaiti sa galit at pagkagahaman. Hindi siya sanay matanggihan. Sa buong buhay niya, lahat ng gusto niya, lupa, negosyo, kapangyarihan, nakukuha niya sa pamamagitan ng salapi o pananakot. Ngunit ngayon, isang hamak na magsasaka ang humadlang sa kanyang kagustuhan. Kung hindi uubra ang kulam, kung hindi rin uubra ang dahas,
Baka panahon na para gamitin ko ang pinakamatindi kong sandata. Bulong ni Don Lucio sa sarili habang hinahaplos ang isang kahon ng purong gintong baryang Kastila. Mana pa raw mula sa ninuno niyang katiwala ng mga praile. Ilang araw makalipas ang gabi ng alitap-tap, dumating sa baryo ni Mang Kanoy ang isang marangyang kotse. Ang unang beses na nakakita ang maraming taga-baryo ng sasakyan na ganun kakintab at katahimik ang makina. Huminto ito sa harap ng bahay ni Mang Kanoy. Bumaba si Don Lucio, suot ang puting barong Tagalog at may dalang kahong mamahaling kahoy. Kasama niya si Ramon, ang matagal nang nanmanman sa lugar. Lumabas si Mang Kanoy at sinalubong sila, naguguluhan pero magalang. Magandang araw po, Don Lucio. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Ngumiti si Don Lucio, pakitang tao. Mang Kanoy, wala akong ibang hangad kundi makipagkaibigan. Napakaganda ng mga naririnig ko tungkol sa iyo. Masipag, matapat, mapagkawang-gawa, kaya naisip kong alukin ka ng isang kasunduan. Inilapag niya ang kahon sa ibabaw ng bangkito. Dahan-dahan itong binuksan. Sa loob ay kumikislap ang mga gintong barya, kwintas at hikaw. Marahil ay aabot sa 1,000,000 ang halaga. Kung ibibigay mo sa akin ang kalabaw o kung hindi man, payagan mo lang akong gamitin ito minsan sa 1 taon. Ang lahat ng iyan ay sa inyo. May dagdag pang lupain, traktora at puhunan para sa mas malaking sakahan. Hindi agad nakapagsalita si Mang Kanoy. Parang napatigil ang oras. Tumibok ng mabilis ang kanyang dibdib. Sa isang iglap nakita niya ang posibilidad. Bagong bahay, magandang paaralan para sa mga anak, masaganang buhay para sa buong baryo. Lumapit si Aling Iska, nakita ang laman ng kahon at napangiwi. Kanoy, alalahanin mo ang sumpa ng diwata. Tandaan mo ang banta ni Kaurong. Baka ito na ang tukso na babago sa atin. Ngunit naroroon ang tanong sa isipan ni Mang Kanoy. Bakit hindi? Hindi ba't makabubuti rin ito sa mga kapitbahay kung mas malawak ang aking sakahan? Hindi ba't karapat dapat akong makaranas ng kaginhawahan pagkatapos ng maraming taong sakripisyo? Napatingin siya sa gintong kalabaw na nasa ilalim ng punong mangga. Tahimik itong nakatingin sa kanya, parang may kabang nararamdaman. Hindi ito lumapit, hindi rin umalma. Ngunit sa mga mata nito'y may lungkot, tila bang naghihintay ng kanyang pasya. Pagkaraan ng ilang sandali, binalikan ni Kanoy ang kahon, isinara ito, at ibinalik kay Don Lucio. Maraming salamat sa alok ninyo, pero hindi ko po maibibigay ang kalabaw. Hindi ko rin po ito pag-aari sa totoo lang. Isa itong ipinagkatiwalang biyaya, at may kapalit ito na hindi mababayaran kahit ng buong ginto ng mundo. Nagiba ang mukha ni Don Lucio. Nawalan ng ngiti, napalitan ng malamig na titig. Kanoy, isipin mong mabuti. Hindi ko na uulitin ang alok ko. Ang tumanggi sa ginto, kadalasan ay tinatanggap ang kapahamakan. Tumayo si Mang Kanoy ng matatag. Mas pipiliin kong mamuhay ng marangal kahit mahirap kaysa yumaman sa kapalit ng dangal, ng kalikasan at ng kapayapaan ng aking puso. Tahimik na umalis ang kotse. Ngunit mula sa loob ng sasakyan, nakita ni Ramon ang kalabaw. Ibinulong niya kay Don Lucio. Kung hindi sa ginto, baka sa dugo. Kinagabihan, sa gitna ng dilim ng gabi, habang natutulog ang buong pamilya, may narinig na kaluskos sa paligid ng kamalig. Nagising si Mang Kanoy at agad kinuha ang kanyang gulok. Lumabas siya at nakita ang kalabaw. Nakatingin sa langit, tila may nararamdamang panganib. Sa di kalayuan, may mga aninong gumagalaw sa mga puno. 3 tao. May dala silang lambat, posas at pamukpok. Nakita niyang muli si Ramon. Isa sa kanila ay may dalang baril. Ngunit bago pa sila makalapit, isang matinis na ungol ng kalabaw ang pumailan lang sa gabi. At mula sa likod ng bundok, dumaluyong ang mga hayop. Mga usa, bayawak, uwak
at tila higanting ahas na dumaan sa gubat. Tumakbo ang mga tauhan ni Don Lucio, halos mawalan ng bait. At sa gitna ng kagubatan, narinig muli ni Mang Kanoy ang tinig ni Maria Makiling. Tinanggihan mo ang tukso, Kanoy. Patuloy kang magiging tagapangalaga ng biyayang ito. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang tunay na laban ay paparating na. Ang udyok ng kayamanan ay malakas, ngunit mas mapanganib ang udyok ng galit. Matapos ang gabing iyon, ang pagdating ng mga tauhan ni Don Lucio at ang biglaang paggising ng kagubatan, napagtanto ni Mang Kanoy na ang kanyang ugnayan sa Gintong Kalabaw ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Hindi na ito basta biyaya lamang, isa itong sagradong pagkakatalaga. At sa harap ng panganib, ang buong kagubatan ay tila kanyang kakampi. Kinabukasan, habang pinapainom niya ng tubig ang kalabaw sa ilog sa gilid ng kanilang taniman, napansin niyang lumalalim ang tingin nito sa kanya. Parang may gustong sabihin. Kung nakakapagsalita ka lamang, marahil matagal mo na akong tinuruan, bulong ni Kanoy. Bigla, ang hangin ay tumigil. Ang mga dahon ay parang nanahimik. Isang malamig ngunit payapang simoy ang humaplos sa kanyang batok. Sa isang iglap, ang tubig sa ilog ay kumislap ng gintong liwanag at mula sa sinag ay lumitaw ang isang figurang nakaputi, nakalutang sa hangin, may koronang yari sa mga bulaklak ng bundok. Si Maria Makiling. Kanoy, wika ng diwata. Oras na upang malaman mo ang buong katotohanan. Ang kalabaw na iyon ay hindi basta hayop. Tumigil si Kanoy sa paghuhugas ng kanyang paa sa ilog at lumuhod. Diwata, kung ito'y tungkol sa kalabaw, ipagpaumanhin mo kung di ko agad naunawaan. Inalagaan ko po siya ayon sa aking makakaya. Ngumiti si Maria Makiling. At iyon ang dahilan kung bakit nararapat ka sa kanya. Ang Gintong Kalabaw ay si Kalgunaw, isang sinaunang espiritu ng lupa at hangin. Siya ay tagapagbantay ng balanse sa pagitan ng kagubatan at kabihasnan. Matagal na siyang nananahan sa ilalim ng bundok, ngunit matagal din siyang hindi ginising. Hanggang sa dumating ang isang panalangin ng isang tao na tapat, mapagpakumbaba at dalisay. Nanlaki ang mata ni Mang Kanoy. Ako po ba ang gumising sa kanya? Tumango ang diwata. Oo, nang ipagdasal mong mabigyan ng kalabaw, hindi ka humingi ng kayamanan, kapangyarihan o tagumpay. Humingi ka ng kasangkapan para sa kabutihan. At iyon ang ugat ng kapangyarihan ng Kalgunaw, ang puso ng isang magsasakang handang maglingkod, hindi lamang sa sarili, kundi sa kapwa at sa kalikasan. Napaluhod si Kanoy, naluluha. Ngunit diwata, ngayon ay unti-unti nang pinupuntirya ng masasama ang kalabaw. Si Don Lucio ay babalik. Alam kong hindi pa tapos ang kanyang balak. Ngumiti si Maria Makiling. Tama ka. Kaya't simula ngayon, ikaw na ang magiging tagapangalaga ng kalikasan sa paanan ng bundok. Sa iyong puso ay pagkakaloob ang panibagong kaalaman at kakayahan. Ngunit dapat mong gamitin ito sa paraang matuwid. Mula sa simoy ng hangin, pumalot kay Mang Kanoy ang gintong liwanag. Parang may umagos na malamig na tubig sa kanyang pandinig. At mula noon, unti-unti niyang naririnig ang bulong ng lupa, ang himig ng hangin, ang pintig ng mga ugat ng puno. Ang mga hayop sa paligid ay tila nakikipag-usap sa kanya sa kanilang tahimik na paraan. Gamitin mo ang bagong biyaya na ito upang protektahan ang kagubatan at ang kalabaw. Wika ni Maria Makiling bago siya muling naglaho sa sinag ng araw. Sa mga susunod na araw, napansin ng buong baryo ang pagbabagong bigla kay Mang Kanoy. Mas naging tahimik siya, mas malalim ang kanyang mga titig, at tuwing siya'y nagtatanim o nag-aararo, tila ba nabubuhay muli ang lupang dati tigang. Ang mga hayop na malapit sa kanyang bakuran ay hindi natakot sa tao, at ang mga halamang gamot na matagal nang di tumutubo sa baryo ay biglang lumitaw sa tabi ng kanyang taniman.
Kanoy, parang may mahika na sa paligid ng lupa mo. Wika ng kanyang kapitbahay na si Mang Dado. Ngunit hindi niya ito ipinagmayabang. Sa halip, mas pinili niyang tumahimik at ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin. Samantala, sa malayong bahagi ng bayan, sa mansyon ni Don Lucio, kumakain ng prutas ang matanda habang nanonood ng larawan ng kalabaw mula sa litrato ng tauhan niyang si Ramon. Dito siya nagpahayag ng bagong balak. Kung hindi natin kayang bawiin sa pananakot, pasukin natin sa loob. Magpadala tayo ng espiya, alamin ang kahinaan ng magsasakang iyan, at kapag alam na natin, saka natin puputulin ang kanyang ugat. Tumawa ang matanda at sa kanyang tabi muling sumulpot si Kaurong, may bagong kagamitang kulam na yari raw sa abo ng sinunog na puno sa gubat ng Sierra Madre. Ang huling laban, bulong ni Kaurong, ay hindi sa lakas ng kalabaw, kundi sa maruming taktikang hindi kayang salagin ng dangal. Lumipas ang ilang linggo ng katahimikan sa baryo. Sa panlabas na anyo, tila huminto na sa balak si Don Lucio. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikang anyo, unti-unti niyang ikinakasa ang pinakamasalimuot na plano, ang panlilinlang. Alam niyang hindi uubra ang dahas, kulam o tukso ng salapi. Ang kalaban niya ay hindi lamang isang magsasaka, kundi isang lalaking pinili ng kalikasan. Kaya't dumaan siya sa ibang landas, ang pagkukunwari. Isang umaga, dumating sa baryo ang isang bagong muka, isang batang lalaking may maruming damit, halos walang saplot at sugatan ng paa. Nangangalakal umano siya sa kalapit na bayan at pinapalayas ng mga pulis. Nakakaawa, sabi ng ilang kapitbahay. Bata pa, palaboy na. Wala na bang magulang? Ang batang ito ay nagngangalang Isyo. 11 taong gulang, payat, maputla, ngunit may matatalim na matang puno ng galaw. Dinala siya ng ilang taga-baryo kay Mang Kanoy. Mang Kanoy, baka pwede mong patuluyin muna ang bata ito sa kubo mo. Wala siyang matulugan. Tiningnan ni Mang Kanoy ang bata. Sa unay nagalinlangan, ngunit nang makita ang mga galos sa paa at ang payat nitong katawan, napalambot ang puso niya. Halika anak, makikituloy ka muna sa amin. Kapag lumakas-lakas ka na, pwede ka nang tumulong sa bukid. Hindi alam ni Mang Kanoy at ng kanyang pamilya na si Isyo ay hindi isang ordinaryong bata. Isa siyang bantay espiya na pinalaki sa ilalim ni Don Lucio. Walang pamilya, kinalinga ng mga tauhan ng hasyendero at sinanay sa paniniktik, pagsisinungaling at pagkuha ng tiwala ng mga inosente. May gantimpala siyang hinihintay. Isang bagong buhay, sariling bahay at sariling kabuhayan kung magtatagumpay siyang kunin ang sikreto ng kalabaw. Sa una, naging mabait si Isyo. Tumulong sa pag-igib ng tubig, sa pagpakain sa mga hayop at sa pagtanggal ng damo sa palayan. Napamahal siya agad kina Aling Iska at Rosa. Si Rosa mismo ang nagtahi sa kanyang sugatang paa at si Aling Iska ang nagluluto ng mainit na sabaw para sa kanya gabi-gabi. Pero ang pinakamaingat na kilos ni Isyo ay ang pakikipaglapit sa gintong kalabaw. Tuwing gabi, palihim niyang sinusubukang abutin ang tali nito, alamin kung saan ito natutulog at kung paano ito tumutugon sa boses ng iba. Isang gabi, habang lahat ay tulog, sumubok siyang lumapit sa kalabaw at iniaalok ang piniga niyang dahon ng maasim na damo, isang halamang ginagamit pang paamo sa mga mababangis na hayop. Ngunit imbes na tumalima, tumindig ang kalabaw, tumitig sa kanya at tila binasa ang kanyang kaluluwa. Sa titig pa lang nito, si Isyo ay napaatras, kinabahan at sa unang pagkakataon sa kanyang batang buhay ay naramdaman ang bigat ng konsensya. Samantala, habang papalapit na ang araw ng pistang bayan, isang balita ang kumalat.
Si Don Lucio ay magbibigay ng donasyon sa mga magsasakang may anak na nag-aaral. Magkakaroon daw ng pagpupulong sa munisipyo at lahat ng may sakahan ay inaanyayahan. Ngunit si Mang Kanoy ay hindi umalis. Pinili niyang manatili sa kanyang taniman, lalo na't naramdaman niyang may bagong galaw ang kalikasan. Kinagabihan, napansin ni Isyo na tahimik si Mang Kanoy. Nakaupo sa ilalim ng punong bayabas, tila ba nakikipag-usap sa kalikasan. Lumapit siya rito. Mang Kanoy, kung halimbawa po may taong may ginagawang hindi maganda sa inyo, pero sabay pinakitaan kayo ng kabutihan, ano po ang gagawin ninyo? Hindi agad sumagot si Mang Kanoy. Tiningnan lamang niya ang langit na may bituin. Hindi lahat ng mapangiti ay mabuti. Hindi rin lahat ng tahimik ay malinis. Pero kung ikaw ay tapat sa puso mo, kahit ang pinakamaitim na plano ay pwedeng baguhin ng liwanag. Hindi sumagot si Isyo. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Unang beses siyang nakaramdam ng sakit sa dibdib na hindi dulot ng gutom, kundi ng pagkakahiya sa sarili. Kinabukasan, habang natutulog pa ang lahat, bumangon si Isyo. Lumapit siya sa gintong kalabaw at mahina siyang nagbulong. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang saktan kayo. Hindi ko kayang ibenta ang sikreto mo. Biglang lumapit si Mang Kanoy na tila alam na ang lahat mula pa noong una. Isyo, kanino ka ba talaga galing? Lumuha ang bata. Kay Don Lucio. Pero nagsisinungaling ako. Hindi ko na po kaya. Ayokong saktan kayo. Kayo na po ang tanging taong naging totoo sa akin. Niyakap siya ni Mang Kanoy. Ang bawat bata ay may pagkakataong magsimula muli. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng kawayan, may nanonood. Isang tauhan ni Kaurong na agad bumalik kay Don Lucio upang sabihin. Bigong-bigo na si Isyo, pero may nakita akong mas mainam na paraan. Wala sa kalabaw ang kahinaan ni Kanoy, kundi nasa mga mahal niya sa buhay. Isang gabing tahimik ang baryo. Walang ibang tunog kundi ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin mula sa bundok. Sa bahay ni Mang Kanoy, mahimbing ang tulog ng pamilya. Si Rosa ay gumaling na at masiglang nagpaplanong bumalik sa paaralan. Si Isyo, mula nang aminin ng lihim, ay nanatiling tapat at masipag na tumutulong sa mga gawaing bukid. Ngunit sa likod ng kabundukan, sa pusod ng kagubatan, isang hukbo ng tao, makina at engkanto ng kadiliman ang unti-unting umaakyat. Nang gabing iyon, si Don Lucio, si Kaurong, at ang kanilang mga tauhan ay nagtipon sa paanan ng bundok. Kasama nila ang mga bayarang mambabarang, tagalungsod na armed men, at mga truck ng bulldozer at backhoe. Plano nilang salakayin hindi lang ang kalabaw, kundi ang mismong puso ng kagubatan ng Makiling. Kapag nasira na ang kagubatan, mawawalan ng lakas ang engkanto, mawawalan ng saysay ang kalabaw, mapapasailalim sa atin ang lupa, ang tubig, ang kalikasan. Tayo ang bagong Diyos ng lupaing ito. Sigaw ni Don Lucio. Bago pa man sumikat ang araw, narinig ni Mang Kanoy ang dagundong ng mga makina. Umuuga ang lupa. Napansin niyang nagtatakbuhan ang mga hayop palabas ng gubat, mga usa, baboy ramo at ibon na tila may kinatatakutan. Dali-daling tinipon ni Kanoy ang kanyang pamilya at mga kapitbahay. Lumilikas ang kagubatan, ani niya. Ang kaaway ay hindi lang tao ngayon. May dalang kulam, makina at sakim na puso. Habang ang mga taga-baryo ay nagtipon sa gitna ng taniman, ang gintong kalabaw ay tumindig at ang katawan nito'y unti-unting nagliwanag. Tila ba naging gintong estatwang buhay na punong-puno ng enerhiyang mula sa puso ng lupa.
Mula sa kalangitan, isang dambuhalang ulap ng abo at alikabok ang lumitaw, nililikha ng mga orasyon ni Kaurong. Ang mga puno ay nagsisimula ng mamatay at ang mga taniman ay nalalanta habang dumadaan ang hukbo ng kasakiman. Ngunit hindi nagpabaya si Maria Makiling. Sa gitna ng labanan, muling nagpakita si Maria Makiling, lumulutang sa ibabaw ng sapa, hawak ang kanyang mahiwagang baston. Mula sa kanyang tinig ay lumabas ang panawagan sa mga diwata, duwende, tikbalang at iba pang engkanto ng bundok. Ang kagubatan ay bumangon. Ang mga puno ay naglakad at yumuko upang harangan ang daan ng mga truck. Ang mga ugat ay gumapang at iginapos ang mga paa ng mga tauhan ni Don Lucio. Mula sa lupa, ang mga batong ginto ay pumutok pataas upang protektahan ang baryo. Sumugod ang gintong kalabaw kay Kaurong at naglaban sila sa gitna ng umaapoy na palayan. Si Kaurong ay naglabas ng apoy na itim, ngunit sinagot ito ng kalabaw ng liwanag mula sa kanyang sungay. Nang magkabangga ng dalawang enerhiya, yumanig ang lupa at sumabog ang lupaing kinatatayuan nila. Naitulak si Kaurong, lumipad at tumama sa punong balete, nalaglag ang kanyang mga agimat at orasyon. Bago siya mawalan ng malay, nakita niya si Maria Makiling na papalapit. Hindi mo kayang baguhin ang kalikasan kung ang puso mo ay puno ng kadilaman, wika ng diwata. Samantala, si Don Lucio ay desperadong sumakay sa kanyang pickup upang tumakas. Ngunit bago siya makalayo, lumubog ang sasakyan niya sa bumukang putik ng isang palayan. Isang buwakaw ng kalikasan na sumipsip sa kanyang yabang. Sa huling sandali, nakita niya ang buong kagubatang bumabalik sa dating sigla, habang siya ay nilalamon ng sariling kasakiman. Siya ay nawala nang hindi na muling natagpuan. Lumipas ang bagyo, umalis ang mga anino ng dilim, bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang mga taong baryo ay sama-samang nagayos ng kanilang mga tahanan at pananim. Si Mang Kanoy, si Isyo, at ang buong pamilya ay tinanghal ng diwata na mga tagapangalaga ng ginto ng kalikasan. Hindi bilang mga may-ari, kundi bilang mga bantay ng balanse sa pagitan ng tao at lupa. Ang gintong kalabaw ay nanatili sa piling nila, ngunit mula noon ay naging isang nilalang ng alamat. Lumilitaw lamang sa mga taong may puso, pananalig at tunay na malasakit. Si Isyo, ang dating espiya, ay naging tunay na anak ng baryo. Tinuruan siyang magbasa, magsaka at inampon ni Mang Kanoy at Aling Iska. Sa mga sumunod na taon, naging makapangyarihan ang baryo hindi sa armas o salapi, kundi sa pakikipag-isa sa kalikasan. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na tuwing kabilugan ng buwan, makikita pa rin ang gintong liwanag sa palayan. Liwanag mula sa kalabaw na gumagala sa paligid, tahimik ngunit makapangyarihan. At kung makakarinig ka ng mababang ungol sa gitna ng gabi, huwag kang matakot. Baka iyon na ang kalabaw ng diwata. Naghahanap ng susunod na tagapag-alaga, isang mabuting magsasaka na may pusong ginto. Wakas.